Sina Claudine Barreto at Raymart Santiago ay nagkaroon ng kasal sa Garden sa Tagaytay noong 2006, kasunod ng isang private civil ceremony sa Isabela noong May 2, 2004. Ang seremonya ay isang inaasahang kaganapan para sa entertainment industry, kahit na humiling ang mag-asawa ng isang private union. Natapos ang kanilang marriage at naghiwalay noong 2013 at ang kanilang annulment ay na-final sa parehong taon. Ngunit, sino ba sa kanilang dalawa ang mas mayaman at maraming naipundar? Siya si Raymond Alan Martin Legazpi Santiago, na mas kilala bilang Raymart Santiago. Ipinanganak noon July 20, 1973 sa Manila. Sinimulan niya ang kanyang karera sa industriya ng libangan noong 1989. Matapos gawin ang debut ng pelikula sa Viva Films youth comedy Estudyante Blues, si Raymart ay naging isang Viva contract artist at nagsimulang gumawa ng mga guest appearances sa mga programa sa telebisyon habang nagpapatuloy sa high school. Siya ay naging isang kilalang figure sa entertainment industry sa loob ng maraming taon, na nakakaakit ng mga madla sa kanyang telebisyon, pelikula, at pagtatanghal sa entablado. Ang kanyang saklaw at kagalingan bilang isang aktor ay nakakuha sa kanya ng maraming mga parangal at accolade, na ginagawa siyang isa sa pinakatanyag at iginagalang na mga artista ng Pilipinas. Siya ay isang multi-talented Filipino artist na kilala sa pag-arte, komedya, at mga kasanayan sa hosting skills. Bilang isang kilalang artista at komedyante, si Raymart Santiago ay nakipagsapalaran sa iba't ibang mga negosyo. Noong 2016, iniulat ng news outlets na pinahit ni Raymart ang kanyang pagnanasa sa skydiving sa isang negosyo. Ang mga karagdagang detalye sa enterprise na ito ay hindi malawak na naisapubliko, ngunit itinatampok nito ang kanyang mga interes na lampas sa entertainment industry. Ngunit ang kanyang pangunahing negosyo ay bilang isang TV personality o artista. Sa huling bahagi ng October 2025, ang mga ulat ng balita ay nagpapahiwatig na ang aktor na si Raymart ay sinasabing nagsisikap na makuha ang isang bahay sa Quezon City na dating ibinahagi niya sa kanyang dating asawang si Claudine Barreto, isang nabagong legal na pagtatalo sa pagitan ni Raymart at Claudine sa bahay kung saan sila nakatira. Naiulat na nakita din siya sa isang bahay sa Ayala Alabang na baka ay pagmamay-ari nito. Bukod sa iba pang mga sasakyan at motorcycle, nagkaroon din si Raymart ng isang luxurious car na isang Porsche, na naiulat niyang kinuha mula sa isang repair shop noong 2014. Siya ay may tinatayang net worth na nagkakahalaga ng $1 million, o 58 million pesos na nakuha niya sa pamamagitan ng kanyang matagumpay na propesyonal na karera. Ang kayamanan na ito ay nagmula sa kanyang iba't ibang mga tungkulin sa pag-arte at pag-endorso. Kilala si Raymart para sa kanyang kahanga-hangang mga kasanayan sa pag-arte at komedya. Siya ay naging bahagi sa maraming matagumpay na pelikula at palabas sa TV, na nag-ambag sa kanyang tagumpay sa pananalapi. Siya si Claudine Margaret Costello Barreto, na mas kilala sa pangalan Claudine Barreto. Ipinanganak noon July 20, 1979 sa Manila. Binansagan ng ABS-CBN Network bilang The Optimum Star, ang peak popularity ni Claudine sa pelikula at telebisyon ay noong unang bahagi ng 2000s. Si Claudine ay natuklasan ng talent manager na si Douglas Quijano noong 1992 sa pamamagitan ng kanyang mas nakakatandang kapatid na si Gretchen Barreto. Sa parehong taon, nakuha niya ang kanyang unang pangunahing papel sa telebisyon nang siya ay naging parte para sa iba't ibang mga palabas na nakatuon sa kabataan ng ABS-CBN, ang TV. Si Claudine ay nakatanggap ng malawak na acclaim para sa kanyang pag-arte, kumita ng mga parangal tulad ng FAMAS at Star Award para sa pinakamahusay na aktres at tinawag na isa sa mga most versatile and prolific actors in Philippine entertainment. Kilala siya sa matagumpay na tungkulin sa mga hit na mga soap operas tulad ng Mula sa Puso at Saan Ka Man Naroroon, at mga pelikulang tulad ng Kailangan Kita at Milan,
kasama ang kanyang mga pagtatanghal na madalas na pinuri para sa kanilang emosyonal na lalim at saklaw. Si Claudine ay nagkaroon ng matagumpay na karera sa industriya ng libangan mula nang natuklasan noong 1992 ng isang talent manager. Ang aktres ay hindi iniulat na nagpapatakbo ng anumang sa pamilya o personal na negosyo para sa kinikita. Ang mga pakikipagsapalaran sa negosyo ni Claudine ay pangunahing nakatuon sa industriya ng entertainment, kabilang ang pag-arte at isang kontrata sa pamamahala sa ALV Talent Circuit. Habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang karera sa pag-arte, ang kanyang mga aktibidad sa negosyo ay hindi malawak na naisapubliko, hindi katulad ng ilan sa mga miyembro ng kanyang pamilya na naglunsad ng mga pakikipagsapalaran sa iba pang mga sektor tulad ng music, content creation, or food. Ang magkakaibang mga pagsusumikap sa negosyo ng kanyang pamilya ay kapansin-pansin, ngunit si Claudine mismo ay hindi kasalukuyang nauugnay sa kanila. Noong 2018, ipinakita ni Claudine ang kanyang luxurious house na may kasamang swimming pool. Noong 2023, ang kanyang bahay ay ipinarenovate at mas lalong pinaganda, dinagdagan ng mga kwarto. Mayroon din condominium ang actress. Marami din siyang mga sasakyan si Claudine sa kanyang garahe. Nagkaroon din siya o nauugnay sa ilang mga kotse ng Porsche, kabilang ang isang second-hand Porsche Boxster na binili niya na may mga kita mula sa isang deal sa pag-endorso noong 2013. Ang halaga ng net worth ni Claudine Barreto ay hindi isiniwalat sa publiko, ngunit itinuturing siyang mayaman dahil sa kanyang mahaba at matagumpay na karera sa industriya ng libangan. Ayon sa ibang website, sa kanyang pagsisikap at talento, naipon niya ang isang net worth na nagkakahalaga ng $3 million, o 176 million pesos na ginagawa siyang isa sa pinakamayaman na aktres sa Pilipinas. Kilala si Claudine para sa kanyang kahanga-hangang mga kasanayan sa pag-arte. Siya ay naging parte sa maraming matagumpay na pelikula at palabas sa TV, may matagumpay na karera bilang isang endorser ng produkto, at may sariling linya ng mga produktong pampaganda na nag-ambag sa kanyang tagumpay sa pananalapi. Ang dalawa ay parehong mayaman, ang kanilang pagmamahal at sipag sa trabaho ang nagpayaman sa kanila at naabot ang mga bagay na kanilang pinapangarap lang noon. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede nyo linawin sa comment section. Salamat.